buhay. Makikita po natin, Genesis chapter 1, no, God created man on the first day. No, God did not created man on the first day. What God created, no, una muna ang langit, ang daigdig na ito, at ang mga living things. Why? Sapagkat nais ng Diyos na mauna yung blessing. No? Bago niya kinreate yung tao. So, noong nilikha ng Diyos yung lahat ng creation niya, ano sabi ng Diyos? God bless the creatures He has made. So, yung mga nilikha ng Diyos, kanyang pinagpala. Genesis chapter 1, verse 22, 28, tapos sa chapter 5, verse 1 and 2. Genesis 1, 22 and 28. Pinagpala sila ng Diyos at sinabi, maging mabunga kayo at magpakarami at punuin ninyo ang tubig sa mga karagatan at magpakarami rin ang mga ibon sa daigdig. Verse 5, at chapter 5, verse 1 and 2, ito ang nakatitik na ulat tungkol sa lahi ni Adan. Nang lalangin ng Diyos, ang tao ginawa niya itong kawangis ng Diyos. Verse 2, nilalang silang lalaki at babae. Tapos, lalangin ng Diyos, sabi, pinagpala ng Diyos si Adan at si Eva na tinawag niyang tao. So naroon na po yung konsepto at yung gusto ng Diyos na mangyari sa kanyang creation. So ito pong blessing ng Lord na ito, it is related dun sa capacity ng kanyang mga nilikha na mag-multiply po. Na maging fruitful, na mag-flourish. God blessed them. God blessed them. So God, yung blessing ng Lord ay nananatili po, no, sa bawat isa sa atin. At kahit nga po sa hindi mga Kristiyano, naroon yung blessing ng Lord. Sapagkat hindi po naputol ang blessing ng Lord sa sangkatauhan na ito. Kahit po noong panahon na yun na gunawin ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng malawakang pagbaha sa daigdig na ito, hindi pinutol ng Diyos yung kanyang blessing, no, sa nilikha. Nagpatuloy iyon sapagkat hindi niya binago yung kanyang covenant relationship sa tao. Pinagpatuloy niya kay Noah. Genesis chapter 9 verse 1 hanggang 3. So God, dinistroy ng Lord ang kanyang creation sapagkat nakita niya yung so much evil, no, ng mga tao sa kanilang puso. Kaya sinabi niya, gugunawin ko ang mundo. Pero hindi niya tinapos yung kanyang covenant relationship sa tao. In fact, pinreserve niya nga si Noah sapagkat natagpo ang matuwid si Noah sa paningin ng ating Diyos. Ibig sabihin, nananampalataya itong si Noah. Kaya naman sa Genesis chapter 9 verse 1 and 3, pinagpatuloy ng Diyos ang kanyang pagpapala sa sanlilikha. Kaya pinagpala ng Diyos si Noe at ang mga anak nito. Sinabi sa kanila, magbunga kayo't magpakarami at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot at mangangamba sa inyo ang lahat ng mga hayop sa daigdig at lahat ng ibon sa himpapawid. Gayun din ang bawat nilikha naglipana sa lupa at sa lahat ng isda sa dagat. Lahat sila'y pamamahalaan mo. Bawat naglipanang may buhay ay magiging pagkain mo. Ibibigay ko sa iyo ang mga halamang luntian. Ibibigay ko na rin ngayon sa iyo ang lahat ng bagay. So nagpatuloy po, no, yung blessing ng Lord, hindi po naputol yun. Sapagkat yung kanyang covenant relationship sa atin ay hindi po tumigil yun. Nagpatuloy po yun at ipinagpatuloy niya kay Noah. Sa bagong tipan din po, no? Sa bagong tipan, nagpapatuloy po yung covenant relationship ng Lord na yun na ang bawat isa sa atin ay tatanggap po ng kanyang blessing. Not only physical blessing, not only material blessing, secondary lamang po yun. Pero yung pinakamahalaga matanggap po natin at gusto ko pong ating isuksok sa ating kaisipan, ano, para mabago po ang ating kaisipan. No, yun naman po ang ibig sabihin ng repentance, ano, mabago ang ating kaisipan. No, na ang pagpapala ng Diyos ay spiritual po, higit po sa lahat po. In the New Testament, nagpatuloy po ito pong blessing or blessed, no, sa New Testament. Matthew chapter 5 verse 45. Sa gayon kayo'y maging mga anak ng inyong Ama sa langit sapagkat pinasisikat niyang araw sa masama at mabuti. So, nauulanan tayo, naaarawan tayo,
may oxygen tayo. Same thing with the unbeliever. No? Yun po yung a general law of blessing ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang sannilikha. Pinasikat niyang araw sa masama at mabuti at pinaulan sa mga banal at mga makasalanan. Matthew 6:25 hanggang 33. Matthew 6:25 and 30 to 33. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakanin at iinumin, ni ang inyong daramatin, magiging damit. Ang buhay ay higit sa pagkain, at ang katawan sa pananamit. Isipin ninyo, ang mga ibon sa impapawid, hindi sila nagasik, ni gumagapas, ni nag-iipon. Sa bangan, ngunit pinapakain ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas malaga kayo kaya sa kanila? At sino sa inyo ang makapagpapahaba kahit isang oras sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa? Bakit? Kayo nababalisa tungkol sa pananamit. Isipin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano lumaki, gayong hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kabila ng kanyang karangyaan na hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na ito. Kung ang mga damo na buhay ngayon at bukas ay tatambak sa apoy, lalo na kayo, napakaliit na inyong pananampalataya. Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin at darantin. Pagkat ang mga bagay na ito, ang kinahumalingan ng mga hintil, alam ng inyong Ama sa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kariyan at ang kanyang katwiran, at ang mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. So hindi nakalimutan ng Diyos yun. Yung kanyang focus, yung kanyang central focus na i-bless ang kanyang sannilikha. Ito po ay nagpapatuloy. This is an ongoing activity na para i-sustain ng Diyos yung natural process, no, na meron po sa ibabaw ng mundong ito. Another verse pa pala, James chapter 1 verse 17. Sorry, I forgot. James chapter 1 verse 17. Ang bawat kaloob na mabuti at ganap ay galing, Acts 17:25 muna pala. Sabi nga, hindi siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao dahil sa nangangailangan siya ng anuman, pagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay at hininga sa lahat ng tao at bawat bagay. James 1:17, ang bawat kaloob na mabuti ay ganap ay galing sa itaas. Buhat sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. At nagpapatuloy nga po ito, no? Blessing is as God's ongoing, no, activity, sustaining His creation through the natural process. So ang mga mag-asawa ay nagkakaroon sila ng anak para magpatuloy ang henerasyon ng tao. Ganon din ang mga hayop. Patuloy na nanganganak, yun po yung natural process ng blessing ng Lord. Kapag nagkaroon ng anak, ang mag-asawa, ito ay gift ng Lord, ito ay blessing ng Lord. Sabi sa salita ng ating Panginoon, hindi po ba? Pag lumalago ang ating negosyo, ng natural process, kasi nagtatrabaho tayo, nagsusumikap tayo, nagsisipag tayo, kumikita tayo. Pero nakapaloob doon, yung invisible na kamay ng Panginoon na pinagpapala niya tayo. Hindi dahil kasi magaling tayo. No, hindi dahil kasi madunong tayo. Kaya nga, tayo ay merong kabuhayan. Hindi, naroon yung kamay ng Panginoon, nandun yung kanyang kapangyarihan para i-bless ang bawat isa sa atin. So to be blessed is not only to benefit from God's ongoing gifts in creation, but to enjoy a special relationship with God. This is the underlying principle ng blessing ng Lord. Bakit niya tayo binibless? Para tayo ay magkaroon ng kaligayahan, ng kasiyahan sa ating relationship sa Kanya. Yun po yung dapat makita natin. Why God is blessing me? Bakit ako binibless ng Lord? Bakit ako tumatanggap nito? Kasi gusto niyang maging malalim yung ating relationship sa Kanya. Magkaroon tayo ng meaningful relationship. At itong sabi ng